Anong gusto mo paglaki mo? Tanong ng 5 taong gulang na batang babae sa kanyang kaibigan. Gusto ko yung gumagawa ng mga computers just like my dad. Sagot naman ng 7 taong gulang na lalaki na si Silas sa kanyang matalik na kaibigan. Wow, ang galing! Pero sabi ni Mommy, wag daw ganun ang pangarap ko. Wag ko daw gayahin si Dad kasi delikado daw yung ginagawa niya. Hala, ba't ayaw ng mommy mo? Diba dapat ang mga mommy di pinipigilan ng dreams ng mga anak nila? Dapat nga, sinusuportahan pa nila eh. Nakangusong sabi naman ng batang babae. Baka daw mapahamak ako paglaki ko kung ganun ang magiging dreams ko. Malungkot na sabi ni Silas habang inuugoy ang sarili sa swing. Ikaw ba, liit? Anong gusto mo paglaki mo? Tanong ni Silas sa kaibigan. Ako? Gusto ko maging pulis. Masiglang sabi ng batang si liit. Ang astig naman nun, pero hindi ba pulis dapat sa boys lang? Tanong ng batang si Silas habang kinakamot ang gilid ng noo. Hindi kaya? Pwede rin daw magpulis ang girl, sabi ni papa ko. Magpupulis ako paglaki, kaya tuparin mo ang pangarap mo na maging katulad ng papa mo. Mag-aaral ako para protektahan ka. So promise mo sa akin na you will not give up on your dreams, ha? Nakangiting sabi ng batang babae sa kanyang kaibigan. Yes, I promise, liit. I will create technologies and will become CEO. Then you will be my police. You will protect me, right? Oo naman, Junior. Promise ko na paprotektahan kita. Ano ba yan, liit? Junior na naman ang tawag mo sa akin. Sabi ko, diba, Silas na lang. Ang tanda pakinggan ng Junior eh. Paghihimutok ni Silas. Ayoko ng pangalan mo. Katunog niya yung tsinelas eh. Junior na lang. Nakalabing sabi ng batang babae. Hala, hapon na pala. Tara na, uwi na tayo, baka hinahanap na tayo sa bahay. And promise mo, Junior, ha, natutuparin natin yung mga dreams natin. Dugtong na sabi ng bata. Oo naman. Promise? Sabi ng batang si liit. At inilahad ang kamay sa kaibigan para sa pinky promise. Yes, I promise, liit. Inilapit ni Silas ang kanyang pinky finger sa kaibigan. May ibibigay ako sa iyo, liit. Ginawa ko ito noong nakaraan. I made 2. Sabi ni Silas at inilabas ang isang kwintas na may palamuting buwan at bituin. Wow, ang ganda nito, Junior. Sa akin ba ang isa? Gusto ko yung stars. Sabi ng batang babae. Isinuot naman ni Silas ang kwintas sa liig ng kaibigan. It's our friendship necklace. Ingatan mo yan, liit, ha. Huwag mong huhubarin para kahit malayo ako sa'yo kapag suot mo yung necklace, maalala mo ako at mararamdaman mo palagi na kasama mo pa din ako. Sabi ni Silas. Salamat dito, Junior. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to kasi bigay ito ng best friend ko eh. Tara na, uwi na tayo, liit. Malapit na dumilim, baka hinahanap na tayo. Masayang naglakad pa uwi ang dalawang magkaibigan. At hindi nila alam kasabay ng paglisa ng haring araw na yon ay siya ring katapusan ng pagkakaibigan ni na Silas at liit. Lumuwas ng Maynila ang pamilya ni Silas at naiwan sa Batangas ang batang si liit. Walang kaalam-alam na aalis ang nag-iisa niyang kaibigan. Natuldukan man ang kanilang pagkakaibigan ay may isang bagay pa rin na nanatili at ito ang kanilang mga pangarap. Mabilis na lumipas ang mga taon. 2 dekada na ang nakakaraan at ang munting pangarap ng magkaibigan ay magkahiwalay nilang tinupad. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa parking lot ng kumpanya ni Silas Delgado. Oras na para maglaro. Nakangising sabi ng binata sa kanyang sarili at sumakay sa magara nitong sasakyan at handa na para makipaglaro sa kalaban. Hindi natatakot
sa nakaambang panganib sa kanyang buhay. Si Silas Delgado, ang CEO ng isa sa kilalang kumpanya sa loob at labas ng bansa, ang Delgado Technologies. Ito ang nangunguna sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga advanced na solusyon na software at hardware technology para sa iba't ibang mga sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, negosyo at higit pa. Sa edad na 25, kilala na sa larangan ng negosyo si Silas dahil sa kanyang natatanging galing at talino. Bagamat tahimik ang binata, hindi maikakaila na mapanganib ang kanyang pagkatao. Marami ang may lihim na galit sa batang CEO, kaya't madalas ito nakakatanggap ng mga banta sa kanyang buhay, tulad na lang ng nangyayari ngayon. Sa kalagitnaan ng gabi sa Maynila, sa pagitan ng matataas na gusali at marahas na kalsada ng syudad, lulan si Silas ng kanyang sasakyan. Madiin niyang tinapakan ng gas pedal ng sasakyan, sanhi para bumilis ang takbo nito. Kailangan niyang dalhin ng mga sumusunod sa kanya sa isang liblib na lugar upang maiwasan ang anumang gulo sa publiko. Delikado kung magkakaroon ng labanan sa harap ng mga tao. Baka may mga inosenteng madamay at pagpiestahan na naman ito ng media. Samantala sa loob ng kotse kung saan nakasakay ang mga hired killers, napansin nila ang pagbabago ng bilis ng takbo ng kotse ni Silas. Agad din namang bumilis ang takbo ng kanilang sasakyan, sinisigurado na hindi mawawala sa kanilang paningin ng target dahil malalagot sila sa kanilang boss kung magkataon. Bilisan mo ang pagpapatakbo, buntutan mo ang kotse. Hindi pwedeng makatakas yan kung ayaw mong baonan ni boss ng bala ang mga ulo natin. Inis na sabi ng pinaka-leader ng grupo. Sikat na taong hinahabol natin. Kailangan natin siya mapatay. Papalabasin nating aksidente lang ang lahat. Dagdag pa nito. Tiyak na malaki ang makukuha nating pera para sa ulo ng lalaking yan. Anang matabang lalaki mula sa likuran habang inaayos ang kanyang baseball bat na tiyak na magagamit sa kanilang misyon. Sa loob ng kotse ni Silas, tahimik na nagmamaneho ang binata palabas ng syudad. Nakita niya ang itim na kotse na sinusundan siya. Tama yan. Sundan niyo lang ako at dadalhin ko kayo sa kamatayan. Sabi ni Silas at nilingon ang sumusunod na sasakyan. Kumagat ang mga ito sa bitag niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone para sa isang tawag. Agad niya ikinonekta ito sa Bluetooth ng kanyang sinasakyan bago sinagot. Yo pare, tara dito sa bar ni Mario. Nag-ayang uminom para mag-celebrate daw ang loko. Mukhang nakapag-close na isang deal. Libre niya daw ang alak at pulutan. Makakapunta ka ba? Sabi ng nasa kabilang linya. Sure pare, may mga daga lang akong huhulihin ngayong gabi. Sagot ni Silas habang mariin na nakatitig sa side mirror ng kotse. Oh, ilang daga ba yung kailangan puksain? Biro ni Lucas kay Silas. Alam na nito ang nais ipahiwatig ng kaibigang si Silas. Nasanay na rin sila sa mga bantang natatanggap ng kaibigan. Parang normal na lang ang kaganapang yun. Mas magtataka sila kung isang araw walang nag-aabang sa lalaki. 3 bubuwit, madali lang to. Kanina pa sumusunod sa akin. Masyadong nagpapapansin. Nakangising sabi ni Silas. Daig mo pa artista. Halos araw-araw may nakasunod sa'yo. Pa-autograph nga, idol. Biro ni Lucas. Mamaya, bibigyan kita. Balik na pagbibiro ni Silas dito. Biro lang. O sige pare. Good luck sa panguhuli ng mga daga. Ingat sila sa'yo. Tumatawang sabi ni Lucas at ibinaba ang tawag. Nang matiyak na nasa liblib na lugar na sila, itinigil ni Silas ang kotse sa gilid ng mabatong daan. Kumuha siya ng stick ng sigarilyo, sinindihan ito, at tamad na tumayo sa tabi ng pintuan ng kanyang kotse. Naghihintay sa pagdating ng kanyang mga bisita. Iginala niya ang tingin sa lugar. Nasa tubuhan sila. Tama lang para sa pakikipaglaban. At sa wakas nga, dumating ang kanyang mga bisita. Baba na dyan.
sabi ni Silas bago humithit sa sigarilyo. Bumaba ang tatlo, hawak ang kani-kanilang sandata. Handa ka na bang sumuko, bata? Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Hamon ng isa. Ngunit, nanatiling tikom ang bibig ni Silas. May mapanganib ng ngiti sa kanyang mga labi. Kayo, handa na ba kayo mamatay? Tanong niya. Huwag kang maangas, bata, nag-iisa ka lang. Anong laban mo sa aming tatlo? Anang leader. Bakit di natin subukan? Sugod na. Ilang linggo rin akong hindi nakakapagbanat ng buto. Sabi ni Silas habang nililihis pa itaas ang manggas ng kanyang puting polo. Nag-umpisa ang laban at agad na sumugod ang tatlong lalaki na may hawak na baseball bats patungo kay Silas. Ang unang palo ay sinunggaban ni Silas. Nahawakan niya ang kamay na may armas at mabilis itong pinilipit. Nabitawan nito ang baseball bat na agad pinulot ni Silas at sa isang mabilis na galaw agad niyang inihataw ang hawak sa binti ng kaaway dahilan para hindi ito makatayo. Tumba na agad ang isa. Ang laban ay nagpatuloy. Ang mga lalaki ay patuloy na nagpapalitan ng mga suntok at sipa. Ngunit si Silas ay nanatiling malakas at nakakalusot sa bawat atake. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kahusayan at diskarte. Nagawang mapatumba ni Silas ang tatlo. Iginapos niya ito sa isang puno at dinukot ang cellphone na nasa bulsa. May papadala akong lokasyon sa inyo. Ikaw nang bahala maglinis ng kalat. Alamin mo kung sino nag-utos sa kanila. Kapag hindi kumanta, idispatcha mo. Sabi ni Silas sa kanyang kausap. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Agad din namang umalis si Silas sa lugar na yon. Ang mga tauhan niya, ang bahala sa bagay na yon. At gaya ng pangako, dumiretso si Silas kung saan nagiinom ang mga kaibigan. Agad siyang binati ng mga ito. Kumusta ang panghuhuli? Bungad ni Mario at inabutan siya ng alak. Kinuha niya naman ito at inisang lagok. Pinadala ko sa basement. Kailangan pakantahin. Kapag nandyan ang pusa, naglalaro ang mga daga. Tila makatang nang aasar na sabi ng isa nilang kaibigan na si Lucas. Hindi ba baliktad? Dapat pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Saad naman ni Mario. Bobo mo naman. Siyempre ang pusa natin to si Silas. Sabi ni Lucas at inakbayan pa ang umiinom na binata. Kapag nandyan itong kaibigan natin, tsaka naglalabasan ng mga gustong pumatay dito. Tumatawang sabi ni Lucas na inilingan lang ni Mario. Inabot ng madaling araw ang inuman ng tatlo. Hindi naman madaling malasing si Silas kaya nagawa niya pang magmaneho pa uwi sa mansyon ng kanyang lolo. Pagkarating ay agad siyang natulog. Kinaumagahan naman, nalaman ng kanyang lolo ang nangyaring pagtatangka sa buhay niya. Silas, halos araw-araw na lang may nagtatangka sa buhay mo. Mukhang kailangan ko na talaga maghanap na magbabantay at magpoprotekto sa'yo. Sabi ni Don Felipe sa apo na umiinom ng kape. Lolo, hindi na kailangan yan. Hindi na ako bata na kailangan pa bantayan. Kaya ko na po ang sarili ko. Giit ni Silas sa kanyang lolo. Ilang beses na siya nitong gustong bigyan ng bodyguard. Pero mahigpit itong tinutulan ni Silas. Hindi siya mahina na kailangan pa ng proteksyon. Apo, gusto ko lang mapanatag na ligtas ka. Hindi dahil hindi mo kayang lumaban. Gusto ko lang naman ay makampante ako. Hindi natin masasabi ang mangyayari. Baka dumating ang isang araw, bangkay ka nang iuuwi dito sa mansyon. Paglaban ni Don Felipe sa apo. Pero lo, ayoko na lagi may sumusunod sa akin na parang aso. Ayaw patalo na sabi ng binata. Matanda na ako, apo. Saka ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Nangako ako sa mama at papa mo bago sila mamatay na aalagaan kita. Kaya pagbigyan mo na ako sa kahilingan kong ito. Malungkot na sabi ng matanda. Hindi nakaimik si Silas. Dama niya ang pag-aalala ng kanyang lolo. At matanda na ito. Ayaw niya na itong biglain pa o kaya pag-alalahanin.
Matapos mamatay ng kanyang magulang dahil sa isang aksidente habang pauwi sa Maynila galing Batangas, si Silas lang ang nakaligtas sa trahedya, kaya gano'n na lang kung mag-alala ang kanyang lolo na si Don Felipe. Kaya kahit labag sa loob, pumayag si Silas na magkaroon siya ng bodyguard. Sige lolo, payag na ako. Huwag mo nang stressin ang sarili mo, mag-iingat ako palagi. Sabi ng binata at napabuntong hininga na lamang. Salamat apo, kakausapin ko ang kaibigan ko para bigyan ka ng magaling na bodyguard. Paliwanag ni Don Felipe sa apo. Sa kabilang banda, sa opisina ng kapulisan sa probinsya ng Batangas, ay abalang nagtitipa sa computer ang pulis na si SPO4 Ingrid Santillan, 24 na taong gulang. Pangarap na talaga ng dalaga na maging pulis simula pagkabata. Lumaki siya sa magulong lugar at natutong makipaglaban sa murang edad pa lamang. At ito ang nagtulak sa kanya para ipursige ang pagpupulis. At ang isa pang rason kung bakit niya tinatahak ang propesyon ay dahil sa pangakong binitiwan niya sa nakaraan. Ngayon ay 3 taon na siyang nasa serbisyo at kauna-unahang babaeng pulis na may mataas na ranggo sa kanilang departamento. Ito ay bunga ng kanyang katapangan at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Maya-maya ay tinawag ang dalaga sa opisina ng kanilang senior superintendent. Chief, pinapatawag niyo raw ho ako? Sabi ng dalaga pagkatapos nitong sumaludo. Oo, officer, maupo ka muna. Sagot ni Chief Castro. May ibibigay akong assignment sa iyo. Sabi ng chief at may iniabot na folder. Binasa ito ng dalaga. Bodyguard? Kunot noong sabi ng dalaga pagkatapos basahin ang impormasyon sa bago niyang assignment. Oo, si Silas Delgado, CEO ng Delgado Technologies. Nakakatanggap siya ng mga pagbabanta, kaya kumuha ang kanyang lolo ng serbisyo ng kapulisan para protektahan ang apo. Paliwanag naman ni Chief. Mawalang galang na, Chief, pero hindi ko matatanggap yan. Hindi ho ako bodyguard, isa akong police officer. Anang dalaga. At saka marami diyang security agencies. Bakit hindi sila kumuha doon ng bodyguard? Para ako magbabantay ng bata kung ganun. Mas gusto ko pa makipagbakbakan sa field, hindi ang mag-babysit. Ng isang CEO? Dagdag pa nito, ayaw talagang tanggapin ang trabaho. Naiintindihan kita, Ingrid, pero matalik kong kaibigan si Don Felipe, ang lolo ni Silas. Personal niya ako nilapitan para humingi ng tulong. Wala siyang tiwala sa mga security agencies. Takot na baka bumaliktad sa trabaho at ilagay pa sa alanganin ang buhay ng apo niya. Mas may tiwala siya sa mga tao ko. At hindi siya takot. Natraidorin ko sila. Labas sa ilong na wika ni Ingrid. Kilala kita, officer. Hinding-hindi mo dudungisan ang ating kapulisan. May prinsipyo ka. Mapagkakatiwalaan. Kaya ikaw ang naisip kong ilagay sa assignment na to. Pilit sa kanya ng chief. Walang nagawa ang dalaga. Tinanggap niya ang trabaho. Kinabukasan, nakilala ni Ingrid si Don Felipe Delgado. Magandang umaga, Officer Santillan. Maraming salamat sa pagtanggap sa trabahong ito. Naglahad ng kamay ang matanda na agad namang tinanggap ni Ingrid. Magandang araw po, Mr. Delgado. Sinunod ko lang naman ho ang utos si Chief. Huwag kang mag-alala, iha. Babayaran kita ng doble. Basta proteksyonan mo lang si Silas. Ani Don Felipe. Pwede mo nang simulan ang trabaho mo bukas, officer? Si Chief na ang bahalang magpaliwanag sa iyo na iba pang detalye. Pagpapatuloy pa ng matanda at saka nagpaalam. Agad namang ipinaliwanag ng superior niya ang mangyayari sa kanyang trabaho. Kinabukasan, agad na naghanda para sa trabaho si Ingrid. Nagmamadaling isinuot ang isang simpleng white t-shirt at pantalon. Isinuksok niya din ang baril sa holster na nasa likod ng suot pang baba bago sumakay sa kanyang motor. Habang tinatahak ang daan, ay tumunog ang kanyang cellphone. Buti na lang at konektado ito sa earphones na nakapasak sa kanyang kaliwang tenga.
Officer Santillan, si Silas ay nasa kumpanya ngayong araw. Nagpadala na ako ng 3 pang personal guards na makakasama mo sa pagbabantay sa kanya. Huwag ka nang pumunta sa himpilan. Dumiretso ka na sa Delgado Technologies. Boses ng chief ang narinig ni Ingrid. Roger that, chief. Sagot ng dalaga at iniliko ang motorsiklo papunta sa nasabing kumpanya. Ikaw ang itatalaga kong leader ng team niyo, Officer Santillan. Bumisita ka na lang sa opisina para mag-report. Sabi ng nasa kabilang linya at ibinaba ang tawag. Nang makarating sa Delgado Technologies, ay agad na nagtungo sa lobby si Ingrid. Ngunit hindi pa nagsisimula ang trabaho, may problema na agad. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Napahinto sa paghakbang papasok sa glass door si Ingrid dahil sa pagpigil ng gwardya. Ba't bawal kuya? May problema ba? Takang tanong ni Ingrid dito. Ma'am, mga empleyado lang po ang maaaring pumasok. May trabaho ako sa loob kuya. Pilit pa ni Ingrid. Nagtitimpi na mainis sa guard dahil ginagawa lang naman niya ang trabaho. Ma'am, wala po kayong ID. Pasensya na po talaga. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Magsasalita pa sana si Ingrid nang may biglang sumulpot na 3 lalaki sa gilid niya. Ma'am, good morning ma'am. Sigaw ng mga ito at sumaludo sa babaeng pulis. Sa kabila ng pagkagulat ng dalaga dahil sa mga dumating, sumaludo pa rin si Ingrid at inutusan na ibaba ang mga kamay. Officer Santillan, sorry po ngayon lang po namin nalaman na nakarating na kayo. Heto po pala ang ID nyo, pinapaabot po ni Chief Castro. Anang isang pulis. Guard, pasensya na, papasukin mo na si officer. Siya ang head security ni Sir Delgado. Manong guard, pulis si ma'am. Pahabol na bulong ng isa sa mga gwardya. Ay ma'am, pasensya na po. Agad na yumukod ang guard para humingi ng paumanhin kay Officer Santillan. Ayos lang manong guard, ginagawa mo lang naman yung trabaho mo eh. Basta next time papasukin mo na ako Saka Ingrid na itawag mo manong. Nakakataas ng balahibo yung ma'am hindi bagay sa muscles ko. Biro ng babae, sabay taas ng 2 kamay nito para ipakita ang sinasabing muscles. Palabiro pala kayo ma'am. Sige ho, si sir po ay kanina pa dumating, baka po nasa opisina na. Anang guard sa kanya. Ma'am Ingrid, may pinadala pong van si Chief. Yun daw po ang gagamitin natin sa pagbabantay kay Mr. Delgado. Nakaparada ho sa tapat ng kumpanya. Pagbibigay alam na MR. Sige, mauna na kayo sa sasakyan. Mag-iikot lang ako sa loob ng kumpanya. Baka may makukuha akong lead kung sino ang gusto magpapatay sa boss natin. Sabi ni Ingrid sa 3 agents. Sa kabilang banda, katatapos lamang ng board meeting ni Silas. Kasama ang kanyang sekretarya. Naglalakad sila patungo sa elevator na exclusive para lamang sa kanya. Walang sino mang empleyado ng kumpanya ang gumagamit nito dahil mahigpit niya itong pinagbabawal. Ayaw kasi ni Silas na makisabay sa siksikan ng empleyado. Bukod pa doon, takot din ng mga ito na makasama sa isang lugar ang masungit nilang CEO. Ken, sabihan mo ang bawat department head na kailangan ko ng papeles na pipirmahan. Tell them to comply as soon as possible. Ayoko ng pahuli-huli. Malamig na utos ni Sila sa sekretaryang si Ken. Agad naman itong tumalima. Okay sir, I'll inform them right away. May iwan ko na po kayo. Sagot ng nakayukong si Ken at mabilis na umalis sa tabi ng boss na naghihintay sa pagbukas ng elevator. Samantala, nalibot na ni Ingrid ang buong ground floor at hindi niya maitatanggi na sobrang laki talaga ng kumpanya ng mga Delgado. Magtataka pa ba ako? Nangunguna ang kumpanyang to sa Asia. Sabi na lang ni Ingrid sa sarili. Sunod niyang pupuntahan ay ang itaas na floor ng kumpanya, kaya agad niyang tinungo ang elevator. Hindi niya nakaya pa ang sakit ng paa niya. Kahit na nakasuot siya ng combat boots ay ramdam niya pa rin ang pangangalay ng paa dahil sa mahigit 1 oras na pagmamasid sa paligid. Pagkarating niya sa may elevator, ay agad na nakita niya ang maraming naghihintay na makasakay dito.
Agad naman kumunot ang noo niya nang mapansin na marami ang matyagang naghihintay sa pagbaba ng mga elevator pero ang natatanging elevator na may kulay gintong pinto ay walang nakapila. Kaya naglakad siya papunta dito. Agad niya itong pinindot. Nagtitiis maghintay dun. Dito wala namang nakapila. Naiiling na sabi ni Ingrid habang dumudukot ng lollipop sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumunog ang pagbukas ng elevator. Habang humahakbang papasok ang dalaga, ay ramdam ni Ingrid ang tingin ng mga tao. Bakas ang gulat sa mata ng mga ito at saka nagsimulang magbulungan. Ayaw niyong sumabay? Tanong ni Ingrid sa mga empleyadong nakapila. Sabay turo sa kulay gintong pinto, ang isang kamay ay binubuksan ng candy. Binigyan naman siya ng kakaibang tingin ng mga empleyado. May ibang nababakasan ng kaba, habang ang iba naman ay tinaasan lang siya ng kilay. Ayaw nyo? Di wag. Nasabi na lang ng dalaga at isinubo ang lollipop. Sa kabilang banda, kunot noon namang tinitigan ni Silas ang pulang numero na nasa itaas ng elevator. Kita niya ang pagpalit ng numero nito, tanda na may tao ngayon sa loob ng kanyang elevator at papunta sa floor na kinaroroonan niya. Who the heck used my elevator? Inis na sabi ni Silas. Tiyak na malalagot sa kanya ang taong nasa loob. Ilang segundong naghintay ang binata hanggang sa unti-unting nagbukas ang pinto ng elevator. At bumungad sa kanya ang isang babae na may lollipop sa bibig. Tumaas agad ang kilay ng binatang si Silas. Hindi niya empleyado ang babaeng ito. Papasok ka? Tanong ng dalaga. Nanatiling nakatayo sa harap ng elevator si Silas. Kunot noo at malamig na tumitig sa babae. Out! Malamig na saad ni Silas. Inalis ni Ingrid ang candy na nasa bibig. Ha? At bakit mo naman ako pinapalabas? Maangas niyang sabi. Who are you, woman? Ano ginagawa mo dito? Hindi ka empleyado dito. Sunod-sunod, natanong ng masungit na CEO. Hindi naman ako na-inform na may interrogation palang magaganap dito. Nakangising sabi ni Ingrid. Naaaliw sa pagsusungit ng lalaking nasa harapan. Get out of the elevator. Now! Naiinis na sambit ni Silas. Ngunit sa halip na lumabas si Ingrid, nagawa pa nitong sumandal sa pader ng elevator at binigyan ng nang-aasar ng ngisi ang binata. Paano kung ayoko? At bakit ako lalabas dito? Kung pumasok ka na lang kaya, ang dami mong arte. Dagdag pa niya. Naaaliw siya sa nakikitang inis sa mukha ng lalaki. Hindi niya kilala ang lalaking kaharap, ngunit gusto niya itong asarin sa hindi malamang dahilan. Don't test my patience, woman. Gigil na sigaw ni Silas. Bakit ba kasi ayaw mong pumasok? Maluwag naman sa loob. Kasyang-kasya tayong dalawa. Pero kung ayaw mo, edi yung ibang elevator ang gamitin mo. Sabi ni Ingrid at akmang pipindutin ang close button ng elevator. Wala nang nagawa si Silas sa tigas ng ulo ng babae. Pumasok siya sa loob. Papasok ka din pala, pabebe pa. Sabi ni Ingrid at sinadyang iparinig sa binata ang sinabi. Sinong nagpapasok sa iyo sa loob ng kumpanya? Tanong ng binata. Malamang, yung guard. Grabe ha, mukha ka matalino sa suot mo, sir. Pero basic things di mo alam? Dugtong pa niya. Agad naman siyang pinanlisikan ng mata ng binata. Hindi mo ba kilala kung sinong kinakausap mo? Malamig na tanong ni Silas sa babae. Mukhang walang kaalam-alaman dalaga na ang CEO ng kumpanya ang kausap niya. Ay, required ba na kilalanin ka? Wait, anong floor ka ba, sir? Ako nang pipindot para sa'yo. Sambit ni Ingrid. Top floor. Walang nagawa ang binata kundi sabihin ang floor ng kanyang opisina. Gusto na niyang makalabas sa elevator na yon. Dahil kapag nagtagal pa siya sa loob, baka mabugahan niya ng apoy ang dalaga.
dahil sa galit niya sa pagiging mapang-asar nito. Wow, top floor! Ano bang nandun, sir? Curious na tanong ni Ingrid. CEO office. Tipid na sagot ni Silas na nagpalaglag sa panga ng dalaga. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo. Sorry, hindi ko narinig. Ano ulit? Inuubong sabi ni Ingrid. CEO office, miss. Walang sino mang nakakapag-utos kay Silas. Ngunit dahil napansin niya ang gulat na reaksyon ng dalaga, ay inulit niya ang sinabi. Mukhang may hinuha na ito kung sino ba siya. Tinitigang mabuti ni Ingrid ang lalaking kasama niya sa loob ng elevator. Nakasuot ito ng malinis na business suit na yumayakap sa maskulado nitong katawan, makintab na leather shoes na halatang mamahalin. Mukha itong respetadong tao at may sinabi sa buhay. Anong gagawin mo sa CEO office? Tatawa-tawang tanong ng dalaga at binigyan ng isang ngiti ang kausap, ngunit kalaunan ay nauwi siya sa isang pagniwi. May hinuha na siya kung sino ba ang gwapong lalaki, ngunit hinihiling niya na sana mali ang hula niya. Nakakahiya ang pinaggagawa niya. Ano bang dapat gawin ng CEO sa opisina niya? Manood ng sine? Sarkastikong sabi ni Sila sa dalaga. Ikaw ang CEO ng kumpanyang to? May hinuha man ay hindi pa rin maiwasang magulat ni Ingrid sa impormasyong narinig. Tumango ang binata. Yes, I'm Silas Delgado, the CEO of this company. Now let me ask you, woman, who are you and why are you here in my company? Seryosong tanong ni Silas, balik na ulit sa pagiging masungit. Agad na tumayo ng tuwid si Ingrid. Handa nang ipakilala ang sarili bilang bodyguard ng lalaking kausap, ngunit nang maalala ang nangyaring sagutan nila ng binata, hindi niya na itinuloy pa. Baka hindi pa nagsisimula ang trabaho, ay mapatalsik agad siya. Namamasya lang ako sa kumpanya mo, sir. Kabadong sabi ni Ingrid. Mukha bang mall ang company ko, miss? Pabarang sabi ng binata. Sir, hindi. Mukha siyang sementeryo kasi malalamig ang mga tao dito. Gaya nyo. Biro ng dalaga. Akmang lalapit na si Silas kay Ingrid nang nagmamadaling pinindot ng dalaga ang open button ng elevator. Joke lang, Mr. CEO. Sigaw na sabi ni Ingrid nang makalabas siya ng elevator. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Silas. Mukhang gusto siyang durugin dahil sa sinabi, ngunit papasara na ang pinto. Pambihirang babae. Huwag ko lang talaga siya makikita ulit dahil pipilipitin ko ang dila niya. Gigil na sabi ni Silas sa sarili at hinilot ang kanyang sentido na sumakit dahil sa babaeng yun. Tumatawa namang naglakad papalabas ng kumpanya si Ingrid. Naalala ang busangot na muka ng gwapong lalaki na boss niya pala. Ang sungit naman ng lalaking yun. Pasalamat siya, gwapo siya. Silas pala ang pangalan niya. Kapangalan niya si Junior, nakalaro ko dati. Miss ko na talaga siya. Bigla kasi siyang nawala na parang bulay. Malungkot na sabi ni Ingrid nang maalala ang dati niyang kaibigan. Tinupad niya kaya ang pangarap namin sa isa't isa? Isa na akong pulis ngayon. Isa ako sa magiging masaya para sa kanya kung sakali mang natupad niya yon. Sana, bigyan kami ng pagkakataon ng Diyos na magkitang muli. Sambit ng dalaga habang hinahaplos ang kwintas na bigay sa kanya ng dating kaibigan. Dumaan ang isang linggo na walang naging banta sa buhay ni Silas. Todo-todong pagbabantay ang ginagawa ng security team na pinangungunahan ni SPO4 Ingrid Santillan. Sa loob ng linggong iyon, hindi nagpakita si Ingrid kay Silas. Palaging sina MR ang nakakausap ng binata tuwing nagtatanong ito tungkol sa trabaho. Lunes ng umaga, maraming tao na nagrarally sa harap ng Delgado Technologies ang naabutan ni na Ingrid. Mga naglalakihang placards at mga manggagawa na may bitbit na bote
at mga bato na paulit-ulit sinisigaw na pabalikin sila sa trabaho. Ang mga ito ay ang mga empleyado ni Silas na napag-alamang binayaran ng mga kalabang kumpanya para traidorin ang binata. Ngunit natunugan ito ni Silas at agarang inalisan ng trabaho. Naalarma si Ingrid at ang mga kasamahan niya nang mamataan nila ang pagdating ng magarang sasakyan ni Silas. Andiyan na si Mr. Delgado. Protektahan niyo siya. Huwag niyong hahayaang masaktan siya ng mga tao. Utos ni Ingrid sa mga kasamahan. Isa-isang lumabas ng van sina Ingrid. Maingat na kinapa ng dalaga ang likuran niya para siguraduhin na nakasuksok ang kanyang baril. Bumaba ng kotse si Silas at agad itong pinalibutan ni na MR. Samantala si Ingrid naman ay nakihalo sa bunto ng mga tao na patuloy na isinisigaw ang galit nila sa dating boss. Mr. Santillan, babalikin niyo kami sa aming mga trabaho. Sigaw ng tumatay yung leader ng mga nagrarally. At ba't ko naman gagawin yun? Hindi ako nagpapapasok ng traidor sa kumpanya ko. Malamig na sabi ni Silas sa lalaki na lalong nagpasiklab sa galit nito. Hoy, Delgado, hindi mo kami matatanggal ng ganun-ganun na lang. Oh, I already did? Wala na nga kayong trabaho ngayon, di ba? Mabait akong tao. Pero once na traidorin ako, hindi ako basta na lang mananahimik at hahayaan kayong saksakin ako patalikod. Ani Silas. Mas lalong nagalit ang mga lalaki, maging ang ibang mga kasamahan nito. Sa dami ng mga taong nagwawala, nahirapan ang nagbabantay kay Silas sa pagharang sa mga tao hanggang sa may isang empleyado na nakalampas sa mga guards. Napansin ito ni Ingrid na malapit sa pwesto ni Silas na naglalakad na palayo. Nakita niya na may hawak na kutsilyo ang lalaki at iniambang sasaksakin si Silas na walang alam sa nakaambang panganib. Mr. Delgado, mag-ingat ka! Malakas na sigaw ni Ingrid. Agad na nakalapit si Ingrid na may hawak na patalim. Sa isang nakakapigil hiningang sandali, nakakita siya ng pagkakataon na magbigay ng malalim na sipa sa sikmura ng lalaki at nabitawan nito ang hawak na patalim. Pinilipit niya ang kamay ng lalaki at patalikod sa katawan nito. At gamit ang kaliwang binti, tinadyakan niya ang mapangahas na lalaki upang mapaluhod. Nagsigawan ng mga tao sa lugar. Maging si Silas ay natulos sa kinatatayuan. Emar, kunin mo ang kutsilyo. Dalhin mo ito sa presinto. Utos ni SPO4 Santillan sa mga kasamahan habang seryosong pinoposasa ng hawak na lalaki. Ikaw na naman? Ikaw ang babaeng nakita ko noong nakaraan ah. Sabi ng naglalakad na si Silas. Sa kabila ng pagkagulat ay hindi nakaligtas sa kanya ang pamilyar na mukha ng dalagang nasa kanyang harapan. Ito ang babae na sumakay sa kanyang elevator. Ano na namang ginagawa mo sa teritoryo ko? Tumayo ng tuwid si Ingrid at sumaludo. Good morning, Mr. Delgado. SPO4 Ingrid Santillan mula sa Batangas Police Department. Head of your security team, sir. Magalang na pagpapakilala ng dalaga. Tinitigan ni Silas ang dalaga. Ibang-iba ang ugaling ipinapakita nito ngayon. Malayo sa mapang-asar na dalaga na nakilala niya, ilang linggo na ang nakakaraan. You are my bodyguard? Anong klaseng biro to? Nagngangalit na sabi ni Silas. Yes, sir. I'm your bodyguard. Seryosong sagot pabalik ni Ingrid. Iho, tara na sa loob. Doon na lang natin yan pag-usapan. Masyadong maraming nanonood dito. Tinapik ni Don Felipe ang balikat ng apo. Noon lang naalala ni Silas na nasa labas nga pala sila ng kumpanya at pilit pinapaalis ng mga tauhan niya ang mga nagrarally. SPO4 Santillan, sumunod ka sa amin. Utos ng matanda kay Ingrid. Mabilis na naglakad papasok ng kumpanya si Silas. Umiigting ang mga panga dahil sa nalamang impormasyon. Nang makarating sa office, binuksan niya ang pinto at padarag itong sinara dahil sa inis na nararamdaman. Agad na umangat ang kamay niya sa suot na necktie at kanya itong hinila para mahubad bago na upo sa swivel chair. Ilang sandali pa muling bumukas ang pinto at pumasok dito ang kanyang lolo
Habang nakasunod naman sa likod nito ang bodyguard niya na nagpakilalang Ingrid na isang pulis. Inililibot nito ang tingin sa kabuuan ng kanyang opisina. Lolo, are you serious? Siya talagang kinuha mong bodyguard? I can't believe this. Malakas na sigaw ni Silas sa kanyang lolo at itinuro ng daliri si Ingrid na nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Bakit ba sigaw ka na sigaw dyan, apo? And yes, si SPO4 Santillan nga itinalaga ko magbabantay sa'yo. Masisiguro ko sa'yo na magaling siya, apo. Kaya huwag ka na magreklamo. Lolo naman. Pumayag ako na maglagay ka ng bodyguard para mabantayan ako pero sa isang babae mo pa talaga pinagkatiwala ang seguridad ko? Baka isang suntok ko lang dyan o baril. Nang magtatangka sa akin, tumakbo na. Gigil na sabi ni Silas. May problema ba kayo sa pagiging babae ko, Mr. Delgado? Singit ni Ingrid sa pag-uusap ng lolo. Hindi nagustuhan ang naririnig sa bibig ng kanyang boss. Paano kapag sinabi kong oo, papalag ka ba? Masungit na baling ni Silas kay Ingrid. Sir Felipe, totoo po bang apo niyo yan? Tanong ni Ingrid sa matanda na agad naman itong tinanguan. Bakit ho ganyan na ugali? Ang bait-bait nyo. Tapos tong lalaki to parang anak ni Judas na sama ng ugali. Sabi ni Ingrid at binato ng matalim na tingin si Silas. Ayusin mo ang tabas ng dila mo, miss. Hindi ko nagugustuhan ng mga salitang lumalabas sa bibig mo. Pinukulan ni Silas ng matalas na tingin si Ingrid na nakatingin din sa kanya ng masama. Pasensya ka na SPO4 sa apo ko. Ganyan lang talaga ang ugali niya pero hayaan mo at pagsasabihan ko. Umismid si Silas sa narinig sa kanyang lolo. Pulis ba talaga ito nakuha mong bodyguard, lolo? Yes, Silas. Humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa kapulisan para maghanap ng magbabantay sa iyo. At si SPO4 Santillan na ibinigay niya. Magaling yan. He vouched for her. Nakangiting sabi ng matanda. Magaling? Baka naman kapag humawak ng baril, nanginginig na sa takot, lolo. Pang-aasar ni Silas. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Ingrid. Agad niyang dinukot ang baril na nakasipit sa likod ng kanyang pantalon at pinatok ito sa direksyon ni Silas. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril sa 4 na sulok ng silid. What the? Balak mo ba akong patayin? Nanlalaking matang sigaw ni Silas sa dalaga na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin ang baril sa kanyang direksyon. Umuusok pa ang dulo nito. Sir, I was hired to protect you, not to kill you. Simpleng sagot ni Ingrid. Ibinaba nito ang baril at naglakad papalapit sa binata. Then why did you fire your gun? Sigaw ng binata. Hindi naman takot si Silas sa nangyari. Ang totoo, nagagalit ang binata dahil hindi niya gusto ang ugaling ipinakita ng kanyang bodyguard. Masyado itong maangas sa isip-isip niya. Hindi ikaw ang target ng bala ko, sir. I fired the gun because of this. Anang dalaga na ngayon ay nakayukod at may hawak na isang bagay. Ganoon na lang ang gulat ni Silas at Don Felipe nang ipakita sa kanila ng dalaga ang bagay na hawak nito. Isang palaso. Saan ang galing yan? Gulat na tanong ng matanda. Kanina pa may nararamdamang kakaiba si Ingrid pagtapak niya sa opisina ng kanyang boss. Parang may nagmamatsyag sa kanilang mga galaw, kaya iginala niya ang tingin sa paligid. Balak sana niyang mag-inspeksyon sa loob ng kwarto. Kung hindi nga lang nagsimulang magsungit ang kanyang boss, kaya hindi niya nagawa kanina. At nang planong lalapitan niya na si Silas, ay doon niya napansin ang isang mabilis na bagay na tumagos sa floor-to-ceiling glass door nito. Kaya agad niya itong pinaputukan ng baril. Hindi naman talaga si Silas ang babarilin niya. Mahal niya pa ang kanyang lisensya. Ipinaliwanag ni Ingrid sa dalawa ang nangyari. Hindi pa rin talaga sila titigil. Walang pinipiling lugar ang mga hayop na yon. Pati sa sarili kong teritoryo, nagawa nila akong takutin. Ani Silas, umiigting ang panga dahil sa galit. Iniabot ng dalaga ang palaso sa binata. Sira na ang unang bahagi nito. Marahil, dala ng bala ng baril ni Ingrid na tumama dito.
Kaya nga ikinuha na kita ng bodyguard, iho. Sabi ni Don Felipe habang hinihilot ang ulo. Maraming salamat, Miss Santillan. Hindi ako nagkamaling kunin ka bilang bodyguard ng apo ko. Isang tango lang ang ginawad ni Ingrid dito. Ano, Sir Silas, pasado na ba? Mukha ba akong nanginginig habang hawak ang baril kanina? Nang aasar na sabi ng dalaga. Isang ismid lang mula kay Silas ang natanggap nito. Tumawa ang dalaga sa naging reaksyon ng binata. Ang galing ko, no? Anang pilyang pulis. Inirapan naman ito ni Silas. Lolo, pupunta muna ako sa meeting. Magpapatawag na rin ako na magre-repair sa bintana. Pagpapaalam ni Silas sa matanda na tinanguan naman ng huli. Dinampot ni Silas ang coat na nakasampay sa upuan niya at naglalakad na papalabas ng opisina nang bigla itong huminto. Kumunot naman ang noo ni Ingrid sa ginawang paghinto ng binata. Inis na nilingon ni Silas ang likod. Nakatayo pa rin sa loob ang dalagang pulis. Ano pang ginagawa mo? Po? Litong sabi ni Ingrid. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawala ng CEO. Bodyguard kita, di ba? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sundan mo ko at pupunta tayo sa meeting. Nasabi na lamang ni Silas at naglakad na ulit papalayo. Copy, sir. Nakangiting sabi ni Ingrid. Masaya ito sa narinig. Mukhang tanggap na siya ng bagong boss niya. Noong araw na yun, umuwing pagod si Ingrid. Hindi niya akalain na ilang meeting ang pupuntahan ng kanyang boss. Ngalay na ngalay ang kanyang paa. At naulit ng ilang beses ang pangyayaring yun. Ilang linggo, nakasama siya sa bawat lakad ng binata. Isang araw, nagyayang mag-inom ang kaibigan ni Silas na si Mario. Mula sa malayo ay hindi inaalis ni Ingrid ang tingin sa table ni na Silas at ng dalawang kaibigan nito. Mas tinalasan niya ang paningin dahil nandito sila sa bar. Maraming tao, mas nanganib ang buhay ng kanyang boss. Sinubukan niyang pigilan kanina na wag nang tumuloy. Ngunit sinamaan lang siya ng tingin nito. Isang beer nga, sabi ni Ingrid sa bartender. Umisang lagok ang dalaga sa hawak na alak. At muling ibinalik ang mata sa table nila Silas. Noon na lang ang gulat niya nang nakasalubong ng tingin niya ang mata ng isang kaibigan ni Silas na base sa pagkakatanda niya ay Mario ang pangalan. Masama talaga ang kutubo sa isang kaibigan ni Silas na to. Sabi ni Ingrid sa kanyang sarili. Noong nakaraan, nang hingi si Ingrid kay Chief ng mga impormasyon ng malalapit na tao kay Silas. At nakuha ng pansin niya ang binata, may-ari ng bar at isa sa business partner ni Silas ang lalaki. Mahigit 10 years na itong kaibigan at dating college classmates ni Silas. Pareha silang mahilig sa computer at iba pang teknolohiya kaya naging magkasundo ang dalawa sa pagninegosyo. Iniiwas ni Ingrid ang tingin kay Mario at agad na nalipat sa isa pang lalaki. Ito namang si Lucas. Nakilala ni Silas sa isang shooting range na pagmamay-ari nito. Sabi pa ni Ingrid, libangan kasi ni Silas ang paghawak ng baril, kaya nagkakasundo silang dalawa. Sa kabilang banda, sa lamesa ni na Silas, nagsalita si Mario. Pare, tignan mo yung babae sa bar counter. Kanina pa lingon na lingon sa banda natin. May natitipuhan sa ating tatlo. Natatawang sambit ni Mario. Lumingon naman sina Silas at Lucas sa may bar counter. Kumunot ang noo ni Silas nang makita niya ang bodyguard na umiinom ng alak. Maganda yung babae pare, maganda rin ang katawan. Kahit isang t-shirt at kupas na pantalon, may kurba naman. Ngising dagdag pa ni Mario. Hindi nagustuhan ni Silas ang narinig mula sa bibig ng kaibigan. Alam niya ang ugali nito. Kung ano-anong lumalabas sa bibig, lalo na kapag may tama na ng alak. At kung noon, hindi niya lang pinapansin ang mga sinasabi nito, iba na ngayon. Dahil kilala niya mismo ang binabastos ng kaibigan. Shut your mouth, Mario. Inis na sabi ni Silas at padabog na inilapag sa mesa ang bote ng iniinom na beer. Lumikha ito ng malakas na tunog. Chill pare, mainit naman agad ang ulo mo. Kailangan mo ba ng babae? Magsabi ka lang, bibigyan kita. Hindi ko kailangan ng babae.
Tipid na sagot na lamang ni Silas dito. Ikaw Lucas, kailangan mo ba ng babae? Tanong ng lasing na si Mario sa isa pang kaibigan na sinagot naman agad ng isang iling. Wala ba kayong mood ngayong gabi? Mukhang ako lang mag-enjoy ngayon ah. Kita mo yung babaeng nasa bar counter? Hindi ako papayag na matatapos ang gabing tong hindi yan mapapasakin. Halakhak ni Mario. Tuluyan ang nag-init ang ulo ni Silas sa narinig. Hinablot niya ang kwelyo ng lasing na kaibigan. Subukan mo at ako makakabangga mo. Sabi ng galit na si Silas. Naalarma naman si Lucas sa away na namumuo sa pagitan ng dalawa. Pilit niyang pinaghihiwalay ang mga ito ngunit nabigo siya. Bakit? Bakit Silas? Tipo mo? Iba na lang ikama mo ngayong gabi. Ako ang unang nakakita sa kanya, kaya akin ang babaeng yun. Ganting sabi ng lasing na si Mario at tumawa pa na parang baliw. Isang malakas na suntok sa mukha ang pinakawalan ni Silas na ginantihan naman ni Mario. Napuno ng sigawan ng kanilang banda dahil sa mga nakasaksi. Ilang mabibigat na suntok ang pinakawalan ng dalawa. Nagkalat ang piraso ng mga basag na bote dahil sa nangyayaring away. Duguan ang mukha ni Mario dahil tumama lahat ng suntok ni Silas dito. Samantalang putok na labi lang ang nakuhang sugat ni Silas. Hinilan ni Silas ang kwelyo ng kaibigan bago bumulong sa tenga nito. Subukan mong galawin kahit dulo ng buhok ng babaeng yun, Mario. Ako makakalaban mo. Hindi kita sasantuhin kahit kaibigan pa kita. Pabalyang binitiwan ni Silas ang binata na ikinasalampak nito sa mesa. Sa ilang araw na nakasama ni Silas ang dalaga sa bawat lakad, unti-unti niya itong nakikilala at napalapit na rin ang loob niya rito. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya nang marinig na may binabalak na masama si Mario sa dalaga. Mula naman sa katayuan ni Ingrid, ay dinig niya ang ingay sa pwesto ng kanyang boss. At ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita na nakikipagsuntukan ito sa kaibigan. Mabilis na naglakad ang dalaga papunta sa kaguluhan. Mr. Delgado, ano nangyari dito? Litong tanong ni Ingrid. Nalingat lang siya ng ilang minuto tapos may away na agad na naganap. May sugat ka. Umangat ang kamay ng dalaga upang haplosin ang sugat ni Silas sa gilid ng labi. Pinunasan niya ang natuyong dugo roon. Nabato naman sa pagkakatayo si Silas dahil sa ginawa ng dalaga. Idagdag pa na sobrang lapit ng mukha ng dalaga sa mukha niya. May sugat ka pa ba bukod dito? Namumula ang tenga at mukha mo. May masakit pa ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito at iginala ang kamay nito sa katawan ng binata upang tignan kung may iba pa bang sugat. Pinigilan naman ito ni Silas. I'm fine, Ingrid. Wala akong sugat bukod dito. Alisin mo muna ang kamay mo sa katawan ko at baka sa iba mapunta yan. Agad namang inilayo ng dalaga ang kamay at namumulang nag-iwas ng tingin. Alis na tayo dito, sir. Masyadong maraming nanonood sa away na nangyari. Anyaya ni Ingrid sa boss na agad namang tinanguan ng binata. Naglakad ang dalawa patungo sa sasakyan. Drive my car. Hindi ko na kaya magmaneho. Medyo marami ang nainom ko. Sabi ni Silas sabay hagis ng susi sa dalaga. Agad naman itong nasalunan dalaga. Habang nagmamaneho, pinagmamasdan ni Ingrid ang kanyang boss mula sa rearview mirror. Nakapikit ang mata ng binata at unti-unti nang nagkukulay ube ang gilid ng labi nito dahil sa natamong suntok kanina. Boss, daan muna tayo sa convenience store. Bibili lang ako ng gamot para dyan sa sugat mo. Namamagana ho kasi. Sabi ng dalaga. Wag na, sa bahay na lang. Hindi ho pwede. Nasa mansyon ho si Don Felipe. Baka ho makita niyo yung sugat niyo. Gamutin po muna natin. Madali lang naman to, boss. Wala nang nagawa si Silas, kundi ang sumunod sa dalaga. Papasok sa loob ng store. Agad na tinungo ni Ingrid ang first aid section. Kumuha ito ng bulak, betadine, alcohol at band-aids. Bago binigay sa counter at binayaran. Nang makuha ang sukli ay naupo ang dalawa sa bench na nasa labas ng store. Sir, upo ka dito, gamutin natin yung sugat mo. No, I can do it myself. Sabi ni Silas, pero hindi nakinig ang kanyang bodyguard. Biglang yumukod sa harap niya ang dalaga
kaya naging magkatapat ang kanilang muka. Ako na ho, sir. Hindi mo kita ang sugat mo kaya ako na ho ang gagawa. Simpleng bagay lang naman to, hindi mabigat na trabaho. Inabot ni Ingrid ang bulak at binuhusan ito ng alkohol. Napaiwas ng tingin ang namumutlang si Silas. Takot kasi ang binata sa alkohol. Takot ka dito? Ang lakas ng loob mo makipagsuntukan sa kaibigan mo. Pero sa bote ng alkohol, takot ka, boss. Pang-aasar ng dalaga. Inirapan lang ni Silas ito. Huwag kang mag-alala, dadahan-dahanin ko. Sabihin mo kung masakit. Sabi ni Ingrid at agad nilapat ang bulak sa gilid ng sugat ni Silas. Inalis niya ang natuyong dugo roon. Iniiwas ni Silas ang sugatang labi nang makaramdam siya ng sakit. Agad namang hinawakan ng dalaga ang baba nito para panatilihin sa pwesto, bago niya unti-unting hinipan ang sugat habang magaang inilapat ang bulak na may alkohol. Dahil sa ginawa ng dalaga, napansin niya na kalmado na si Silas, kaya ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa matapalan niya ito ng band-aid. Ayan, tapos na, sir. Nakangiting sabi ni Ingrid na hanggang ngayon ay malapit pa rin ang mukha kay Silas. Nagkatitigan ng dalawa, ilang inches lang ang layo ng kanilang muka, na tila maging hangin ay mahihiyang dumaan sa pagitan ng mga ito. Hindi maiwasang matitigan ni Silas ang mukha ng kanyang bodyguard. Maganda ito, may maliit na muka at bilugang mga mata. May matangos din itong ilong at labing kay pula na tila kay sarap halikan. Bakit ko pinagnanasaan ng bodyguard ko na to? Hindi ganito ang mga tipo ko. Napailing na lang si Silas sa naiisip niya. Maganda, mayaman, at babaeng may mayuming galaw ang tipo niya. Sobrang layo sa madaldal at mapang-asar na si Ingrid. Pero bakit ibang sinasabi ng kanyang puso? Malakas ang kabog nito. Nahuhulog na ba ang loob niya sa dalaga? Nabalik sa ulirat si Silas nang tapikin siya ng dalaga sa pisngi. Boss, natulala ka na naman. Nagayuma ka na ba ng kagandahan ko? Tara na, umuwi. Malalim na ang gabi. Yung mga mata mo pipikit na sa kalasingan. Halakhak ng dalaga. Ano ba tong iniisip ko? Ako may in love sa bodyguard ko? Baka nga lasing lang ako. Bulong ni Silas at pilit pinapaniwala ang sarili na hindi niya gusto ang dalaga. Pagdating sa mansyon, gaya ng inaasahan, ay napansin nga ni Don Felipe ang sugat ng apo. Silas, apo, may nagtangka na naman ba sa buhay mo? Tanong ng matanda sa apo nitong binata. Napalaban ba kayo, iha? Baling ng matanda kay Ingrid nang walang nakuhang sagot kay Silas dahil umakyat na ito papunta sa kwarto. Don Felipe, yung apo nyo, nakipagbasag ulo sa bar. Nagkainitan ata sila ng kaibigan niya. Paliwanag ni Ingrid sa matanda. Ganun ba? Akala ko may nagtangka na naman sa buhay ng apo ko. At saka ilang buwan ka na nagtatrabaho sa amin, iha. Hindi ba sabi ko Lolo Felipe na ang itawag mo sa akin? Naku, nakahiya naman po. Amo ko po kayo eh. Hindi ka na iba sa amin, iha. Hihintayin ko pa ba na maging girlfriend ka nitong apo ko para tawagin mo akong lolo? Sabi ng nangingiting matanda. Ano ho? Girlfriend? Naku, hindi ko mangyayari yan, Don Felipe. Bodyguard lang po ako ni Sir Silas. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi at tenga na hindi nakaligtas sa matanda. Inaamin ni Ingrid na may nararamdaman siyang lihim na atraksyon sa kanyang boss. Ngunit hanggang doon na lang yun. Narito siya para magtrabaho. Maniwala ka sa akin, iha. Iba ang sinasabi ng iyong ibibig sa nakikita ko sa kinang ng iyong mata tuwing tumititig ka sa apo ko. Hindi na rin naman kataka-taka, gwapo naman yung batang yun, mana sa lolo. Pabirong sambit ng matanda. Nako, nagkakamali po kayo, Don Felipe. Boss ko lang po talaga si Silas. Hay, Ingrid, sa edad kong ito, ilang beses ko nang pinagdaanan ng face na yan. Yung pilit kong niloloko ang sarili ko na hindi ko mahal ang isang tao. Hindi naman nakaimik si Ingrid. Iha, nito mga nagdaang linggo, pansin ko ang pagiging malapit nyo ni Silas sa isa't isa. Kilala ko ang batang yon, napakailap sa mga babae at talagang masungit. Pero iba ang pagtrato niya sa'yo.
Kita ko, iha. Hindi ba aminin ng apo ko ay nahuhulog na rin siya sa'yo? Dugtong pa nito. Ay, Don Felipe. Huwag kayong ganyan, huwag kayong magbiro. Ako ho magugustuhan na apo nyo. Naku, mali ho ang hinala nyo. Palagi nga ho akong sinusungitan ng apo nyo eh. Muntik niya na nga akong ihagis dahil sa kakulitan ko. Tumatawang sabi ng dalaga. Hindi niya lang madalas ipakita sa'yo. Pero alam kong mahalaga ka sa apo ko, iha. Kaya sana palagi mo siyang bantayan. Matigas ang ulo niyan pero alam kong kayang-kaya mo siyang pasunurin. Nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Siya na lang ang nag-iisa kong kapamilya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa batang yan. Madamdaming sabi ni Don Felipe. Huwag ho kayo mag-alala. Kahit naman pumasungit siya, hindi ko po hahayaan na may mangyaring masama kay Silas. Not on my watch. Seryosong sabi ng dalaga. Maraming salamat, iha. Matanda na ako. Dadating ang araw na iiwan ko siya. Pero gusto ko nang ipagkatiwala siya sa'yo. At sana, dumating ang panahon na muling maalala ni Silas ang mahalagang parte ng kanyang nakaraan. Nakakalimot ang utak natin, pero alam kong hindi ang ating puso. Sabi ng matanda kay Ingrid bago naglakad paalis. Kumunot naman ang noo ng dalaga dahil sa huling sinabi ng matanda. Hindi makatulog si Ingrid dahil sa salitang binitiwan ni Don Felipe. Kaya kinabukasan hikab siya ng hikab dahil sa kakulangan ng tulog. Nagpuyat ka ba? Narinig niyang tanong ni Silas na nakaupo sa backseat ng sasakyan. Ha? Oo, gumawa ako ng report para sa trabaho, boss. Pagpapalusot niya. Hindi niya naman maaaring sabihin na kaya siya hindi nakatulog ay dahil iniisip niya ang sinabi ng lolo ng lalaki. Nagusto siya ni Silas. Dumaan muna tayo sa coffee shop. Order 2 coffee. Utos ng binata. Hindi po ba masyadong madami ang kape para sa inyo? Baka magpalpitate kayo habang nasa meeting. Sa iyo ang isa para magising ka. Baka mamaya mabangga tayo dahil nakatulugan mo ang pagmamaneho. Masungit na sabi ni Silas. Sungit. Bulong ni Ingrid na narinig ng binata. May sinasabi ka ba, Miss Santillan? Sir, sabi ko, thank you sa libreng kape. Sana sa uulitin meron pa. Pilit na tawa ng dalaga. Ito na nga bang sinasabi ni Don Felipe na nahuhulog sa akin napakasama ng ugali nitong si Silas. Bulong ng dalaga sa kanyang isipan. Nakarating na sila sa isang sikat na restaurant kung saan may meeting si Silas. Sumama sa loob ang dalaga para mabantayan ng kanyang boss, samantalang ang iba niyang kasamang bodyguards ay nagmamasid sa labas at ang iba ay nasa loob din ng restaurant at nagpapanggap ng customers at ang iba nakasuot pa ng pang-waiter. Malaking meeting ang magaganap ngayong araw. May isang malaking kumpanya sa Europe ang nakipag-partnership sa Delgado Technologies. May ilang reporters din ang nasa loob ng restaurant para i-document ang magaganap. Kaya mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng team ni Ingrid. Boss, sinuot mo ba yung bulletproof vest na binigay ko sa iyo kagabi? Anang dalaga kay Silas. Yes, ang init sa katawan. Kung di ka lang makulit, di ko to susuotin. Inis na sabi ni Silas. Buti naman sir, para na rin sa kaligtasan mo yan. Saka ito pala. Iniabot ni Ingrid ang wireless headset kay Silas. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, kausapin mo lang ako gamit yan. Para yan sa komunikasyon nating dalawa. Kaya wag na wag mong i-off maliwanag. Tangulang ang isinukli ng binata. Nakarating na sila sa table kung saan nakaupo ang ibang board members ng kumpanya. Napansin ni Ingrid si Mario na nakaupo roon at kunot ang noong nakatitig sa kanilang dalawa ni Silas. Muntik pa niyang makalimutan na business partners nga pala si Silas at ang lalaking to. Magandang umaga, Mr. Delgado. Bati ng pinakamatandang board member ng kumpanya na ama ni Mario, sa CEO na si Silas. At sino itong magandang binibini na kasama mo ngayon? Nobya mo ba? Maghahanda na ba kami ng ingranding kasalan, iho? Biro pa nito sa binata. Mukha atang mas interesado ka pa sa kaganapan sa buhay ko kaysa sa meeting natin, Mr. Santos. Kung makikichismis ka lang, maaari ka na umalis sa lugar na to. Sabi ni Silas na nagpatahimik sa matanda.
Sinuklian na lang ng isang ngiti ni Mr. Santos si Silas, ngunit sa loob-loob ay nagngangalit ito dahil sa pambabastos ng binata sa kanya. Binalot ng tensyon ng buong mesa kaya tumingkayad si Ingrid para bumulong sa tenga ng masungit niyang boss. Boss, mauupo lang ako dun sa isang table para magbantay. Pagpapaalam ng dalaga dito. Ilang oras din ang meeting at pirmahan ng mga dokumento. Nagkukuhaan ng litrato ang mga media nang biglang isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar na sinundan pa ng ilang mga putok. Nagkagulo ang mga tao. Agad na nagsidapaan ang mga negosyante habang pinoprotektahan ang sarili nilang mga security team. Naalerto si Ingrid sa nangyaring kaguluhan. Hinanap agad ng kanyang mata si Silas. Ngunit naging mahirap para sa dalaga na makita ang binata dahil sa mausok na lugar dala ng tear gas na ginamit ng mga di kilalang armado. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kanang kamay ang baril habang nakatakip sa ilong ang isa. Naalala niya ang headset na binigay niya sa binata kaya agad niyang tinawag ang binata gamit to. Silas, naririnig mo ba ako? Sigaw na tanong ng dalaga ngunit tahimik lang ang kabilang linya. Silas, nandyan ka ba? Magsalita ka! Patuloy na kinokontak ng dalaga si Silas habang nakikipagpalitan nito ng putok sa mga kalaban. Dumadami ang mga kalaban. Ang ibang security agents na nagbabantay kanina sa labas ay kapwa nakikipaglaban na rin sa mga bandido. Ingrid! Isang tinig mula sa device na nasa tenga ng dalaga. Boses ito ni Silas. Boss, thank God! Sumagot ka na, nasan ka? Tanong ni Ingrid dito habang binibigyan ng flying kick ang isang bandido na sumugod sa kanyang pwesto. Agad niya naman itong napatumba. I'm in the kitchen. Sagot ni Silas, nakasalukuyang may pinapatumbang kalaban. Pupuntahan kita dyan. Sige, mag-iingat ka, Ingrid. Nang makarating sa kusina, ay bumungad sa kanya ang humihingal na si Silas at ang 5 katawan na napatumba nito. Tama nga ang hinala ko na may aatake ngayong araw. Si Mario at ang ama niyang mastermind ng mga tangkang pagpatay sa akin. Galit na sabi ni Silas at nanginginig ang kamao nito. Si Mario? Paano nangyari yun? Kaibigan mo siya at kasosyo sa negosyo. Paano mo nakumpirma na siya nga ang suspect sa lahat ng death threats na natatanggap mo? Gulat na gulat si Ingrid sa narinig. Hindi na siya magtataka. Noon pa lang, iba na talaga ang kutob niya sa kaibigang yun ni Silas. Pero paano nito nagawang traidorin ng kaibigan? Nakita ko silang itinakas ng isa sa mga bandido na sumugod dito. Narinig ko pa na inutos ng mga hayop na yun na patayin ang lahat at walang ititira kahit isa. Susundan ko pa sana sila. Pero naharangan na naman ako ng kaaway. Nagngangalit na sabi ni Silas. Manda sila sa akin. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang to. Maghanda sila. Buhay nila ang sisingiling ko. Kung ganun, kailangan natin makalabas ng buhay dito. Madami pang kalaban. Pero paparating na mga pulis. Marunong ka naman humawak ng baril, di ba? Heto, tanggapin mo. Inilahad ni Ingrid ang isa pa niyang baril kay Silas, pero hindi ito tinanggap ng binata. Sa'yo na yan. Sabi nito habang may kinakapa sa likuran. Hindi na siya nagulat nang may ilabas na baril si Silas mula sa likuran nito. Hay, bakit ko ba nakalimutan na may sarili ka nga palang baril? Natatawang sabi ng dalaga. Palagi kasing may dalang baril ang binata tuwing aalis ito para sa sariling proteksyon. Dahan-dahan na lumabas ang dalawa sa kusina habang nakatutok sa magkabilang direksyon ang kanilang mga baril. Hanggat maaari, wag na wag kang aalis sa tabi ko, boss. At tandaan mo, wag kang magpapabaril. Dahil malalagot ako sa lolo mo at kay Chief. Sabi ni Ingrid. Hindi ako mahina para mapatumba ng kalaban, Ingrid. Hindi pa nila nakakalabit ang gatilyo. May nakabaon ng bala sa kanilang mga noo. Mayabang na sabi ni Silas na inismiran lang ni Ingrid. Parang nasa isang pelikula ang dalawa. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng dalawa sa iba't ibang direksyon. Ang dating makinis na sahig ay nababalot na ng dugo mula sa katawan na nagkalat sa lugar. Basag ang mga bintana at nagkalat na ang mesa dahil sa gulong nangyari. Ingrid, sa likod mo! Sigaw ni Silas nang may nakitang kalaban na nakatutok ang baril kay Ingrid. Agad naman itong binaril ng dalaga.
Ilang sandali pa dumating na ang mga pulis. Iilan na lang din ang natirang buhay mula sa grupo ng mga bandido. Kaya nagmadali sila at naging maayos din naman sa kapulisan ang pagdakip sa mga ito. Ay, sa wakas natapos na rin. Sumakit yung likod ko doon Nakangiwing sabi ni Ingrid habang hinihilot ang likod. Nang makalabas sa lugar, ay agad na nakita ni Ingrid si Chief Castro. Sir! Sumaludo ang babaeng pulis. SPO for Santillan, Mr. Delgado, mabuti at ligtas kayo. Bati ni Chief Castro. Kami na ang bahala sa mga nadakip na bandido. Ngunit kakailanganin namin ang pahayag mo, Mr. Delgado, para sa iba pang impormasyon tungkol sa kasong to. Pagpapaliwanag ng pulis. Walang problema, Chief. Susunod kami sa presinto. Pagbibigay alam ni Ingrid. Nagsimulang umalis sa mga patrol ng pulis kung saan nakasakay ang mga nadakip. Akala ng lahat, tapos na ang labanan. Nang biglang may malakas sa putok ng baril silang narinig. 3 magkakasunod na putok ng baril ang nagpatigil sa mundo ng binatang si Silas. Kitang-kita niya kung paano bumagsak ang dugoang katawan ng bodyguard na si Ingrid. Miss Santillan! Sigaw ni Silas, may takot at pag-aalala. Dali-dali niyang tinakbo ang pwesto ng dalaga. Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Mabilis namang sinuyod ng mga pulis ang pinanggalingan ng putok at nahuli nila ang papatakas sa si Mario bitbit ang isang mahabang baril. Hindi pala ito tuluyang tumakas na magsimula ang gulo kanina. Nagpupumiglas ito ng dinakip ng mga pulis. Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Malakas na sigaw ni Silas sa mga naroroon. Inihiga niya ang ulo ng dalaga sa kanyang kandungan. Don't close your eyes, Ingrid. Please don't. Sabi ng namumutlang si Silas. Tinapik-tapik niya ang mukha ng dalaga. Kumalat ang dugo sa suot nitong puting t-shirt. Ingrid, wake up! Dadaling ka namin sa ospital. Huwag kang susuko, Ingrid! Patuloy na sambit ng binata. Agad na rumisponde ang mga nurse at ipinasok sa loob ng ambulansya ang walang malay na si Ingrid. Sunod na sumakay si Silas. Abot-abot ang kaba ng binata habang nasa daan patungo sa ospital. Hindi niya binitiwan ang nanlalamig na kamay ng dalaga habang nananalangin sa may taas na sana iligtas ang dalaga sa kamatayan. We're on our way to hospital. Hang on, Ingrid. Please. Nauutal na siya dahil hindi niya na alam kung anong mararamdaman niya. Humihina ang pulso ng pasyente. Sir, umusod po muna kayo. Sabi ng nurse. Ginupit ng mga ito ang parte ng damit ng dalaga kung saan may tama ng baril para pigilan ang paglabas ng dugo nang biglang may napansin ng binatang si Silas sa bandang leeg ni Ingrid. Isang kwintas. Pamilyar sa kanya yon. Star ang pendant nito. That necklace. I know that necklace. Nanginginig na sabi ng binata. Parang tape sa isang pelikula, bumalik lahat ng alaala ni Silas noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at nakikipaglaro sa kanyang kababata. Napahawak si Silas sa kwintas na nasa kanyang leeg. Ni minsan ay hindi niya inalis ang kwintas na may palamuting buwan. Ingrid Santillan? Liit? Is that you? Ikaw ba si Liit? Litong tanong ni Silas sa walang malay na si Ingrid. Parang may nakadagan sa dibdib ng binata dahil sa sobrang paninikip nito. Hindi siya makahinga. No, please wake up. Ingrid, please. Andito na ako. Ako to si Silas. Si Junior, yung kababata mo. Tinupad ko yung pangarap ko. Yung pangarap nating dalawa. Please, gumising ka. Malakas ka, di ba? Sabi mo nun, malakas ka. Kaya lumhaban ka. Umiiyak na sabi ni Silas. Ngayon lang siya natakot ng sobra. Natatakot siya para sa kalagayan ni Ingrid. Kulay dugo na ang kasuotan ng dalaga at maputla na rin ang dating mapupula nitong labi na dumagdag sa kabang nararamdaman niya. Nang makarating sa ospital, agad na dinala sa operating room ang dalaga. Naiwan si Silas sa labas, pasalampak na naupo sa sahig at hindi alintana ang lamig na dulot nito. Tinitigan ng binata ang nanginginig na kamay na nababalot ng dugo ni Ingrid. Apo, ano nangyari? Sigaw ng humahangos na si Don Felipe.
Si Ingrid, kamusta ang kalagayan niya? Hysterical na tanong pa nito. Hindi ko alam, Lo. Hindi ko na alam. Akala namin tapos na. Paalis na kami sa lugar na yun eh. Nakangiti pa kaming dalawa dahil sa wakas ligtas na kami pareho. Pero may putok ng baril. Sinapo ni Silas ang kanyang muka. Ramdam niya ang pag-init ng gilid ng mata. Agad na namuo ang luha hanggang sa nagsimula na ulit bumuhos at parang walang katapusan. Agad na niyakap ni Don Felipe ang tumatangis na apo. Si Ingrid, Lolo. Siya yung kababata ko. Naalala ko siya. Naalala ko na siya. Natatakot ako, Lo. 3 bala yung tumama sa kanya eh. Sana ako na lang. Dahil sa akin, kaya siya nasa loob ng kwartong yan. Nalagay yung buhay niya sa panganib dahil sa akin, Lo. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Apo, magiging ligtas si Ingrid. Kilala natin ang batang yun. Malakas yun. Malalampasan niya ang pagsubok na to. Babalik siya sa atin. Babalik ang kanya apo. Lo, hindi pwedeng mawala sa akin si Ingrid. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na ako si Junior eh. Yung kababata niya, sasabihin ko pa na natupad yung pangarap ko kaya gusto ko gumising siya, Lo. Pangarap niya sa akin eh. Gusto niya natuparin ko yung pangarap ko. I want her to be proud of me, of what I've become. At hindi ko magagawa yun kung hanggang ngayon nakikipaglaban siya kay kamatayan. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na gusto ko siya. Na mahal ko siya, Lolo. Mahal ko siya. Alam ko, Silas. Kaya magpakatatag ka. Maniwala ka na hindi ka niya iiwan. Mahal ka rin ang batang yon, kaya huwag kang panghinaan ng loob. Iho, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maniwala ka. Maniwala ka sa pag-ibig niya sa'yo. Babalik siya. Anang matanda sa binata. Nagtagal ng ilang oras ang operasyon. Labis-labis ang kaba ni Silas sa bawat segundong lumilipas. Napawi ang pangamba niya nang lumabas ang doktor mula sa silid at inanunsyo na matagumpay na naalis ang bala ng baril sa katawan ni Ingrid. Ligtas na ang pasyente. Buti na lamang at daplis sa braso at mababaw na tama sa likod lang ang kanyang natamo, kaya hindi naging kritikal ang kanyang kalagayan. Ngayon sinasalina na siya ng dugo. Sa mga susunod na araw patuloy naming babantayan ang kalagayan niya para mabilis ang kanyang paggaling. Maaari niyo na siyang bisitahin sa kanyang kwarto mamaya. Mauna na po ako. Nakahinga ng maluwag si Silas at Don Felipe sa narinig. Makalipas ang mahigit 1 oras, nailipat na sa pribadong kwarto si Ingrid. Salamat at lumaban ka, Ingrid. Inabot ni Silas ang kamay ng dalaga at dinala ito sa kanyang labi para bigyan ng isang halik. Apo, tumatawag si Chief Castro. Pupunta raw sila dito para sa interview. Nalaman niya nangyari kay Ingrid at gusto niya rin itong dalawin. Ani Don Felipe. Nalaman ko na sina Mr. Santos ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang to. At ang kaibigan mo si Mario, magkasabay kayong lumaki. Pero ba't niya nagawa to? Lo, matagal ko nang alam na may lihim na galit sa akin si Mario. Nagsimula ito nung high school pa lang, sa tuwing nauungusan ko siya sa bawat school activities at convention. Kaya hindi ko inaasahan na aalokin niya ako bilang kanyang maging kaibigan eh. Akala ko nagbago na siya. Sa loob ng ilang taon ng kanilang pagkakaibigan at pagiging business partners, akala ni Silas na ngayong malalaki na sila ay tuluyan nang nawala ang inis at inggit na nararamdaman sa kanya ni Mario. Ngunit mas tumindi pa pala yun. Hanggang sa nagawa na nga nitong pagtangkaan ng buhay niya na naging dahilan kung bakit siya nasa ospital ngayon, pati ang kanyang kababata. Tunay nga na kapag inggit at galit ang pinairal ng mga tao, sa kanilang puso, mabubuhay sila ng puno ng paghihigante na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Naiiling na sabi ni Don Felipe. Tahimik na pinagmamasdan ni Silas ang natutulog na si Ingrid sa kama. Nang biglang magsalita ang kanyang lolo. Apo, may gusto akong sabihin sa'yo. Nilingon nito ni Silas. Iho, matagal ko nang alam na si Ingrid at si Liit ang kababata mo sa Batangas ay iisa. Parang nabigla si Silas sa narinig mula sa kanyang lolo.
What? Ilang buwan matapos niyong maaksidente, pumunta ako sa Batangas para sabihin sa kaibigan mo ang nangyari. Ngunit habang papunta ako ron, may nagmamatsyag sa akin kaya hindi ako tumuloy. I found out na ang tito niya ang nag-aalaga sa kanya dahil namatay ang mga magulang niya sa sakit. Pagkukwento ni Don Felipe. Natatandaan ni Silas ang bagay na yon. Bata pa lang, ay ulila na sa mga magulang ang kababata niyang si Liit. Ilang beses akong pasikretong pumunta sa kanila, pero hindi ako nagpapakita para hindi sila madamay sa gulo na dala ng ating pamilya ng mga panahong yon. Sinubaybayan ko ang paglaki ng batang yon. Natutuwa ako sa kanya kasi ganun ka nung bata ka, happy and carefree. Yes, that's what she is. Mahinang sabi ni Silas. I also supported her education. Nung nalaman ko na gusto niya magpulis, I gave her a scholarship, pero hindi ko pinaalam sa kanya na galing sa akin yun. Lo, alam mo ba gusto niyang maging pulis para sa akin? She said before natuparin ko ang pangarap ko tapos siya nang bahala sa lahat. Na magpupulis siya para protektahan ako. At natupad na namin ang pangarap namin. I'm proud of her. Sabi ni Silas, habang hinahaplos ang malambot na buhok nang natutulog na si Ingrid. I want to confess something. Planado ang pagtatagpo niyo. Nung nagsimula ang mga death threats, sa'yo, I used that situation para pagtagpuin ulit kayong dalawa. Ginamit ko lahat ng connection ko para siyang maging bodyguard mo. I'm so sorry, Apo. Kasalanan ko kung bakit nalagay ang buhay ng kababata mo sa panganib. Mahinang sabi ni Don Felipe, hindi makatingin ng diretso sa kanyang apo. Lolo, I'm not blaming you. The truth is, I'm thankful. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ulit siya makikita. Ilang taon kami nagkalayo at hindi ko inaasahan na ang bodyguard na sinusungitan ko ay dati ko palang kaibigan. Kaya salamat sa ginawa mo, Lolo. Sinserong sabi ni Silas sa matanda. Dumaan ng magdamag, nagkaroon ng malay si Ingrid. Ramdam niya ang sakit ng kanyang mga sugat. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay, ngunit hindi niya ito magawa dahil parang may nakapatong dito. Agad niyang nilingon ng tingin ang natutulog na si Silas sa gilid ng kanyang kama. Magkasiklop ang kanilang mga kamay at nakapatong ang ulo dito. Kaya pala mabigat. Namula naman ang dalaga sa nakita. Silas, tubig. Paggising ng dalaga dito gamit ang namamaos na boses. Naalimpungatan si Silas sa mahihinang tapik sa kanyang braso. Ingrid, thank God you're awake. Ani Silas at mahigpit na niyakap ang katawan ng dalaga. Aray, Silas yung sugat ko. Daing ng dalaga nang nagbitiw sa yakap si Silas. You made me worried. Nilingon ni Ingrid ang binata na ngayon ay ipinagsasalin siya ng tubig sa malinis na baso. Malamlam ang tingin na iginawad sa kanya ng binata. Sorry boss kung pinag-alala kita. Pero masaya ako na makita kang ligtas. Hindi ko alam ang gagawin ko kung ikaw ang nalagay sa kapahamakan. Kung nangyari yun, ibig sabihin hindi ko inayos ang trabaho ko. Sabi ng babae, pagkatapos uminom ng tubig. Kaya ikaw ang sumalo ng bala para sa akin? Ingrid, hindi mo kailangan ilagay ang iyong sarili sa bingit ng kamatayan para lang iligtas ako. Silas, trabaho ko yun. Sambit ni Ingrid. Trabaho niya ang protektahan ng binata, kaya anong pinagsasasabi nito ngayon? Oo, alam ko. Pero hindi ko matatanggap na nasasaktan ka dahil sa akin. It's funny, isn't it? You accepted this to protect me from threats, even if it means risking your life. But here I am getting mad at you because I don't want you to do it. Ayoko nun. Ayoko na nasasaktan ka dahil sa akin. Hindi napigilan ni Silas na magtaas ng boses dahil sa matinding emosyon.
Natakot ako, Ingrid. Nung bumagsak ka sa sahig, punong-puno ng dugo, natakot ako. Nung wala kang malay habang tinatakbo sa ospital, halos mabaliw ako. Daming tumatakbo sa utak ko. Paano kung nawala ka? Paano kung hindi ka makaligtas? Nawala ka na sa akin nun. At hindi ako makakapayag na ngayong bumalik ka na ulit, mawawala ka ulit sa akin. Hindi ko yun matatanggap. Lumuluhang sambit ni Silas at nakaluhod sa gilid ng kama. What do you mean? Ako? Nawala sa'yo nun? Silas, ano bang sinasabi mo? Nalilitong tanong ng dalaga. Hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. Kagagaling mo pa lang sa operasyon, magpahinga ka muna. Sabi ni Silas habang pinupunasan ng luha. Iniangat ng binata ang kumot at akmang igigiya ang dalaga pahiga sa kama, ngunit tumanggi ito. Ayoko. Yung sinabi mo, anong ibig sabihin doon? May dapat pa ako malaman, Silas? Hindi matatahimik yung utak ko kung patatagalin mo pa, kaya nakikiusap ako sa'yo, sabihin mo na lang. Hindi niya alam pero kinakabahan siya sa kung anumang lalabas sa bibig ni Silas sa mga oras na yon. Walang nagawa ang binata kundi sundin ang kagustuhan ng dalaga. You're from Batangas, right? Panimula niya na agad tinanguan ni Ingrid. And your necklace, sinong nagbigay sa'yo niyan? Bigay ng kababata ko sa akin. Actually, it's a friendship necklace. Yung sa akin star, yung sa kanya naman ay 1 buwan. Pagputol ni Silas sa sasabihin ni Ingrid. How did you know? Nauutal na tanong ng dalaga dito. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Silas bago sumagot. Dahil ako nagregalo niyan sa'yo. Sabi ni Silas sa malungkot na tinig. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng suot na t-shirt ang kwintas na may disenyong buwan. Liit, I found you. Junior? How? Ikaw ba siya? Totoo ba ang sinasabi mo, Silas? Na ikaw ang kababata ko? Naluluhang sambit ng dalaga. Tumango ang binata. After my parents died, pinili ko na ilayo ang sarili ko sa ibang tao. Naging makasarili ako ng mga panahong yon. Pinili ko na kalimutan ang lahat ng masamang nangyari sa akin dahil baka sa ganun ay mawala ang sakit. Pero hindi ko alam na kahit ang masayang araw na nakasama kita noon ay nagawa ko ring ibaon sa limot. Nakalimutan ko ang nag-iisang kaibigan ko dahil sa pagiging duwag at makasarili. Malungkot na sambit ni Silas. Silas, alam mo ba kinaumagahan hinanap kita sa park? Ngunit wala ka. Kinabukasan nagpunta ulit ako pero wala ka pa rin. Nalaman ko na lang na umuwi ka na pala ng Maynila. Araw-araw akong bumibisita sa paborito nating tambayan. Nagbabaka sakali na babalik ka. Nagbabaka sakali na makipaglaro ka ulit sa akin hanggang sa nalaman ko na wala ka na. Hanggang yung mga araw naging buwan, naging taon, walang Junior na bumalik. Ani Ingrid na umiiyak. Sorry Ingrid, hindi ko sinasadya na iwan ka, nakalimutan ka. Patawarin mo ako. Lumuhod na ang binata sa harapan ni Ingrid. Hayaan mo akong bumawi. Ang dami mo nang naisakripisyo sa akin. Hindi na ako ang dating duwag at mahinang Silas. Nagpulis ka para suportahan ako sa pangarap ko, di ba? Ako naman ngayon. Lumuluhang tinitigan ni Ingrid si Silas. Malayo na nga ito sa dating kababata. Lumapit si Silas sa dalaga at niyakap ito. Tapos na ako sa pagiging isang duwag. Kagabi habang nag-aagaw buhay ka, sinabi ko sa sarili ko na walang magagawa ang pagiging duwag ko. Nung wala kang malay, ang daming tumatakbo sa utak ko habang hawak ang malamig mong kamay. Nakatitig lang ang dalaga sa umiiyak na binata. Doon ko napagtanto na hindi dapat ako maging duwag at bulag sa nararamdaman ko.
Kung kailan nag-aagaw buhay ka, saka ko lang naamin sa sarili ko na mahal kita. Mahal kita, Ingrid. Silas, ano bang pinagsasabi mo? Sambit ni Ingrid, hindi makapaniwala sa biglaang pag-amin ni Silas sa kanya. Then I gathered all my courage. Sabi ko sa sarili ko, it's better to grab the chance and take the risk than not taking the risk and lose my chance. Kaya aaminin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Mahal kita. Silas, nasasabi mo lang yan dahil nalaman mo na ako yung kababata mo. No, mahal na kita bago pa sabihin ni Lolo Felipe ang katotohanan. Minahal kita habang ikaw si Ingrid na nakilala ko. Ang aking bodyguard na masungit, mapang-asar at pikon. At mas lumalim pa ang pagmamahal ko sa iyo matapos nang malaman ko na ang Ingrid na bodyguard ko at si liit na kababata ko ay iisa. I fell in love with every version of you. Mahabang sabi ni Silas. Hindi makaimik si Ingrid. Pilit na pinoproseso ang salitang binitiwan ni Silas. Totoo bang mahal siya ng binata? Ang lakas ng tibok ng dibdib ng dalaga. Parang sasabog sa saya at kaba. Mahal mo ko? Oo, mahal kita. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na liligawan kita. I want to feel all the past years that we missed. I want to make you feel special and hopefully win your heart. Pero boss kita. Wala akong pakialam sa bagay na yun, Ingrid. Ngayong tapos na ang pagtatangka sa buhay ko, pwede ka na mag-resign sa trabaho at mag-apply bilang girlfriend ko. Pilyong sabi ni Silas sa dalaga. Kinurot naman ni Ingrid ang tagiliran ng binata na ikinaaray nito. Anong girlfriend ka dyan? Sabi mo, manliligaw ka pa lang. Tama nga atang sinabi ng Lolo Felipe. Dinedeny ko pa na hindi kita kailanman magugustuhan. Pero obvious naman na mahuhulog din ako sa'yo, Silas. Ngunit hindi ibig sabihin yan sasagutin kita agad. Kailangan mo pa rin akong paghirapang makuha, no? Ibig sabihin? Hindi pa natatapos si Silas sa sasabihin nang biglang magsalita si Ingrid. Oo, boss. Pumapayag akong ligawan mo. Kaya galingan mo sa panliligaw, mapili pa naman ako sa lalaki. Nakangiting sabi ni Ingrid. Masayang masaya si Silas sa narinig. Araw-araw ko ipapadama sa'yo na mahal kita. Maghihintay ako at paghihirapan na matamis mong oo, Ingrid. Maraming salamat. Mabilis na lumipas ang panahon, mahigit 1 taon nang nanliligaw si Silas. Sa loob ng panahong yon ay hindi nagkulang ang binata sa pagpaparamdam sa dalaga na mahal niya ito. Narito na halos araw-araw ay nariregaluhan niya ng paboritong bulaklak ang dalaga. Lumalabas para mag-date at manood ng sine. Talagang bumabawi siya sa dalaga. Natapos na rin ang mga panganib sa buhay ni Silas. Masaya ang binata doon. Ayaw niya nang malalagay sa alanganin ang buhay ni Ingrid. Isang araw, kumain sina Ingrid at Silas sa mamahaling restaurant. Mahalaga ang araw na to dahil pinagdiriwang nila ang kaarawan ni Silas at ngayong araw ay binabalak din sagutin ni Ingrid ang binata. Nakita niya ang sincerity ng binata sa 1 taong panliligaw. Kasama niya ang binata sa bawat masasaya at malulungkot niyang araw. Happy birthday, Silas. Sorry, wala akong nakahandang regalo para sa'yo. Nahirapan ako sa pag-iisip na iririgalo kasi halos nasa iyo ng lahat. Nakangusong sabi ni Ingrid. Maraming salamat, Ingrid. No worries. Makasama ka lang sa importanteng araw ko ay masaya na ako. Masayang sabi ni Silas at hinawakan ang kamay ng dalaga. Dahan-dahang tumayo si Ingrid sa upuan at lumapit kay Silas. Lito naman ang binata sa balak gawin ng dalaga. Naglahad ito ng kamay. Sayo na lang ang regalo ko sa'yo. Can I dance with you, Silas? Nakangiting tanong ni Ingrid. Tumayo si Silas at hinawakan sa bewang ang dalaga. Ako dapat ang magtatanong niyan pero naunahan mo ko. Natatawang sabi ni Silas. Sa saliw ng romantikong tugtugin, ay masayang sumasayaw ang dalawa.
Mali pala ako, Silas. Wala pa pala sa'yo lahat. Kaya may naisip akong isang regalo para sa'yo. Ano yun? Tumatanggap ka ba ng girlfriend bilang regalo sa birthday mo? Ngiting tanong ni Ingrid. Agad na napatigil sa pagsasayaw si Silas. Gulat na napatingin kay Ingrid. What? Kung tumatanggap ka ng girlfriend. Kasi kung oo, sa'yo na lang ako. Para sigurado na sa'yo na talaga ang lahat. Sinasagot mo na ba ako? Sabi, nang lutang pa rin na si Silas. Sinagot naman ito ng tango ng dalaga. Bumitaw si Silas sa pagkakahawa kay Ingrid at masayang tumalon habang nagsisisigaw. Yes! Yes! Sinagot niya na ako! Girlfriend na kita! Masayang sabi ng binata at hinigit pa si Ingrid para sa isang mahigpit na yakap. Best birthday gift ever! Sobrang saya ko. Thank you, Ingrid. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Silas. Hinawakan ni Silas ang baba ng dalaga. Dahan-dahan niyang inilapit ang muka at ginawaran ng halik ang dalaga. Tinugo naman ito ni Ingrid at tumagal ng 1 minuto ang halikan. Ito ang kanilang first kiss at pinagsaluhan nila ito sa napaka-espesyal na araw. Mababanaag ang saya sa mukha ng dalawa. Kapwa, payapa ang kanilang mga puso. Kay gandang pakinggan ang ritmo ng tibok ng mga ito. Isang musika na sila ang lumikha. Mabilis na lumipas sa mga taon, nagpakasal si Silas at Ingrid sa simbahan. Dinaluhan ito ng malalapit na tao sa buhay ng dalawa. Masayang masaya si Don Felipe para sa apong si Silas at kay Ingrid. Dumalo rin ang kasal ang mga kasosyo ni Silas sa trabaho at mga kasama ni Ingrid sa pulisya. Masaya ang lahat, lalo na nang i-announce ni Ingrid na 1 buwan na siyang buntis. Walang pagsidla ng sayang naramdaman ng mag-asawa. Sinong mag-aakala na magkakatuluyan ng CEO at ang bodyguard nito? At sinong mag-aakala na ang dating magkababata na nangangarap lamang na sabay na magkasamang mangarap, ngayon ay maitatayo ng pamilya? Hindi maiiwasang magpasalamat ni Silas sa kanyang lolo. At sa mga death threats na natanggap niya, kasi kung hindi, ay baka hindi sila magkakakilala ng kanyang asawa. Totoo nga ang sabi nila, there are people who come into our lives to fill our shortcomings and shower us with unconditional love. That's what love is. It knows no limits and overcomes all fears. Love always returns, never forgets, and grows even stronger. Si Silas at Ingrid, pinaghiwalay man ng isang trahedya, ngunit muling pinagtagpo ng tadhana. Natutunan nila na maging malakas at maging totoo sa mga sarili. May mga problema man na sumubok sa kanilang pagsasamahan, nanaig pa rin ang pananampalataya at pagmamahal, and as the dust settles and hearts reunite, love's timeless embrace echoes through the ages, proving that even in the darkest night, it always finds its way back home. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Guard My Heart. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.